po. Wag po. Pero, kailan mo ba balik yun? 26 pa, no? January 26. 26. 26, opo. Recess Tsaka pa ngayon. sinadya ko na rin Lunes. Dahil nga unang-unang pagtatanghal natin ito. Iba rin naman yung sa unang birada natin, magkakasama tayong tatlo. Kompleto tayo, no? Di ba? Para ko tuloy naisip, Nelson at saka Sen, parang hindi man lang kayo nagbakasyon. Wala talaga. Ganun ba? Marami Yun lang. tayong ginagawa. Pati sa bahay natin, tinitingnan natin yung dapat kumpunihin. Pinakukumpuni na natin. Eh, ang balita Wala ko tayong yung, ibang oras at panahon balita ko yung mga kasama niyo sa Senado, wala pa sa bansa hanggang ngayon eh. Hindi ko alam kung Ano nasa ba? sila. Basta ako nasa bahay, tinitingnan ko yung dapat kumpunihin. Opo. At paminsan-minsan ipupunta ako sa Tarlac. Kamukha sa... Nakapag-ani ho ba kayo? Mayroon tayong gulay ngayon, talbos? bukas siguro, may 700 cups na naman tayo ng, ng lettuce. Bukas naman, papasalaman ako dun sa Tarlac pa rin, pero inimbita kasi ako ron nung mga kaibigan natin na gumagawa rin ng mga ganong klaseng, yung mga greenhouses ba? Okay. Para makakita tayo ng ibang mga pamamaraan. Bibisita na rin tayo doon sa mga farmers doon sa may Tibag sa Tarlac. Tarlac. So, yun po. Tama-tama. Kasi may balita din pala namin sa inyo, Sen. Noon po nakaraang Biyernes, naging bahagi ng ating episode ito para, alam nyo naman, ang palatuntunan ito, puro magkasakay, puro agriculture tayo, Sen. Na-feature namin yung New Era College of Agriculture, nandyan po sa may Pinugay Rizal. Abay, tuwan-tuwa ko yung mga una, yung mga tagapagturo, pangalawa, yung ilang mga estudyante nandun pa, para ho sana ma-realize ng ating mga kababayan ang importansya ng agrikultura sa ating bansa bilang tayo isang agricultural country, Sen. Kailan ba yun? Sana nandun ako ba? Ba't di nyo man lang nasabi sa akin? Noong Biyernes po yun, Sen. Biyernes. Opo, busy ata kayo nung time na yun. Hayaan nyo, dahil bibisitahin naman namin yung mga anong tawag doon? Eco Farm. Eco Farm. Oo, Opo. baka sa isang Eco Farm may makasama namin kayo, Sen. Kasi isa sa mga amendments na ating in-introduce nga, Opo. nakita ko kasi yung opportunity natin na makapag-export kung ang ating pagsisikapan ay patindihin natin yung pagtatanim ng high value crops. Dito tayo makikinabang eh. Maski nung nakapanayam ko yung ambassador ng Ehipto, Opo. talagang meron silang intensyon na umangkat ng maraming durian dito sa ating bansa. No? Yung saging at saka yung nyog. Opo. Nasabi niya nga sa akin yon. Kaya nakita ko talaga, may pag-asa tayong mag-export pagka high value crops. Kaya isa sa mga amendments na inintroduce natin sa budget din, Opo. dagdagan yung budget mismo ng high value crops. Ganun po. At nirekomenda ko nga na kay Secretary Kiko na ayusin pati yung namumuno ng high value crops section nila eh. Kasi ang nakita ko, mukhang yung pinaka-head nila, Opo. hindi naman talaga ang kanyang pinagsikapang aralin ay tungkol sa pagsasaka eh. Ay, naku. Parang graduate siya ng psychology. Sabi ko, paano natin mapapaigting yan kung dapat sana ako. Wala naman akong minamaliit o ibig sabihin ay naayawan na. Pero kung dapat, yung tungkulin, sang-ayon din sa pinag-aralan. Tama kayo. Oo, ang gagawin pa niya yata, gagawa siya ng 3 USEC. Sabi ko, lalo yata ang masisira yan kasi kung sa isang organisasyon na 3 yung ulo, mahirap na yun eh. Para kang kumuha ng kusinero mag-aaway-aaway lang yung kusinero, iisa lang kako yung niluluto, 3 pa yung kukunin mo. Ang budget, iisa lang. Diba ka mag-away-away, kaya ako, titingnan mo mabuti yan. Isa nga doon, Nelson, isa sa mga nakita natin problema kung bakit marami ng bata ngayon ang ayaw ng magpunta sa sektor ng agrikultura. Kasi una, Sen, ang kulang yung ayuda ng gobyerno. Pangalawa, yung sapat na kabatiran, yung pagtuturo sa estudyante, mukhang iba eh.
at saka yung noong mechanization, mukhang hindi rin matugunan. Kaya yung iba, sa halip na gusto magsaka, ayaw na. Hindi na lang sila pumupunta sa ganung sa ganung field ng kanilang pag-aaral. Di bale, pag-uusapan natin yan pagka meron tayong isang bisita na galing Tama. sa agricultural sector para mas malinawan natin ito, Jen. Yes po, yes po. Nelson, oo. Kasi sabi nga, back to basic dapat siguro tayo. Hindi natin pwedeng iwanan itong agrikultura kasi talagang yan ang magiging susi ng pag-unlad ng Pilipinas. Nelson? Yes. Pag-usapan na po muna natin itong mainit-init pa ito, Sen, Jen. Ito pong pagkakapirma ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating pong 6.793 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2026. Sen, ang balita ay meron ding binito ang Pangulo. Hindi lahat ay inaprobahan niya. Ano po ba ang... kasi may mga statement dyan, Sen, ha? Na nagsasabi na ito pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations Oo. ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Oo. So, Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos at lininis pa. yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Ano ginamit na paglinis kaya, Jen? Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? Well, bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Hindi kasi, kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan na pagbusisi, na talagang sa bagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, Naka-livestream. Naka-livestream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-livestream, Jen, alam mo, nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Parang sa BICAM, hindi ata nag-participate si SP Soto. Nakikita mo lang sila ron. Narinig mo yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukuwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Bakit? Tama naman. Akala ko nga yung budget dyan, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Yun ang next balita Monday kasi. pa. Hindi ko alam na ngayon na. Kasi, kaya ko naman inisip na baka sa isang Lunes pa, sa dami ng re-revisahin mo rito, na re-revisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan dyan bago maging GAA? 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 enrolled bill. Oho. Pag enrolled bill dyan, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kanikanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na siya enrolled bill, GAA na siya. Gaan na po. Ngayon, pag-usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis. Ako, hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no, Jen, sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Oho. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ang ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Oh, yan ang suyod eh, yung Tama, masinsin. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod yan, ang ibig sabihin nun, Pati ko, lisa, tanggal. hindi ko lisa, kuto. Tsaka yung ano, Kayuman. yung lisa. Oh. Lisa, yung Pinakamaliit. mismong kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Tanggal. Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao eh. Maliliit ha. Makati yun eh. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal,
nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin nata ano dyan eh, di ba? Tama po kayo. Ganun dapat eh. Mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Gusto ko naman yun. Oo. At ako, napaniwala nila ako kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin. Pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, HGAB. Aha. Ano? House of Representatives General Appropriations Bill. So pupunta sa amin, yun ang ihimay. Yun ang susuyurin. Opo. Yun ang gagamitin ng suyod. Oo. Di ba? O di, ako naman talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtsaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman kahit kaming dalawa na lang. Maraming pagkakataon na dalawa na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon, ako medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog din? Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ko ng no. Opo. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari? O nung bicameral conference, nakita namin, sabi ko, teka muna, bakit Bumabalik. bakit yung pinagkaisahan natin, ba't yung pinag-usapan natin, nagagawin natin, susuyurin talaga natin. Oho. Bubusisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at kuto, binalik sa ulo? Parang ganun ho ata Ano ba nangyari. nangyari? Kaya nga bumoto ako no, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayo ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong pananalita dyan eh. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. So gusto ko malayo doon. Bakit naman ka ako... gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan. Ha, Sige lang Nelson? po, sige po, Sen. Oo. Yung BICAM Conference Committee na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill, nadagdagan pa yung AX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AX na yan o yung MAIP o yung tupad ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Oho. Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon eh. Ilang presidente na Opo, matagal na po meron yan. subsidy natin yan. Nagsimula tayo sa 4-piece. Oho. Hanggang sa naimbento natin ang AX. Oho. Ang naimbento natin ang MAIP. Naimbento natin ang tupad. At ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, opo, last year. Oho. O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti? Ang idinulot na resulta niyan. Oho. O, paano ka ako? Isip-isipin mo naman. Saglit lang sana, bago nyo ituloy yan. Mahalaga po yan, dapat maunawaan ng ating mga kababayan. Sige. Tanggapin lang po natin itong report, direkta mula sa Malacanang, sapagkat kahuntahan po ngayon ni Eden Santos, ang Pangulong Bongbong mismo. Eden, huwag mong gagalitan ng Pangulo, ha? Kalalagdala sa Pangulo ng budget yan, eh. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nilagdaan na raw po ang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Kunin po natin, nasa Malacanang mismo. Maya Pagat Panapon. Den, kamusta dyan? Yes, Maya Pagat Panapon, Kong Jen, Kong Nelson at syempre Kang Senator Marcoleta na bagaman
hindi siya naniniwalang malinis yung budget at dismayado siya. Naku naman, isa na ngang ganap na batas, Kuya Jen, ang 2026 General Appropriations Act para sa fiscal year 2026. Yan ngay matapos na lagdaan ng Pangulo ngayong araw, January 5, 2026, gaya ng ipinangako ng Malacanang last time ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung panukalang 6.7 trillion pesos na pambansang budget ng administrasyon. Ang 2026 ay malinaw na nagpapakita umano ng layunin ng administrasyong Marcos na ilagay yung kapakanan ng mga Pilipino sa sentro ng pag-unlad ng Pilipinas. Prioridad dito yung mga sektor na mahalaga para sa pantay at inklusibong kaunlaran. Ibig sabihin yan, Kuya Jen, mas tutok ang budget sa tao, sa human capital at sa pangangalaga o pangangailangan ng susunod na henerasyon. Pinuri ng DBM ang pagdagdag ng Pangulo sa General Appropriations Act na sa kanyang matatag na pamumuno at sa patuloy na pagtupad sa pangakong palawakin ang mga oportunidad para sa mga Pilipino. Kasama, Kuya Jen, sa top 10 agencies, unang-una siyempre ang Department of Education na merong mahigit 1 trilyong pisong budget sa 2026. Sinundan yan ng Department of Public Works and Highways, ng Department of Health, kasama rin pang-apat ng Department of Interior and Local Government, ang Defense Department, Department of Agriculture, pang-anim, Social Welfare and Development, itong DSWD pang-pito, kasama rin dyan yung Department of Transportation. Ang edukasyon, Kuya Jen, ay talaga namang dapat number 1 yan sa budget, Pero itong taong ito, mas tinaasan pa yung alokasyon para sa DepEd, kung saan ay kasama sa budgetan ng pondo ay yung paglikha ng mahigit 30,000 teaching at non-teaching plantilla positions para daw maisulong yung dekalidad na edukasyon sa ating bansa. Sa kalusugan, may 1 billion pesos na budget para doon sa sinasabi nila, pinagmamalaki na zero balance billing, na antabayanan natin sa taong ito kung marami ang makikinabang niyan. At syempre yung agrikultura para doon sa mga magsasaka at mangingisda na susuportahan ng budget nitong 2026. Gayon din yung farm to market roads, kasama yan sa merong alokasyon. At yung social services na pinaglaanan ng 270 more billion pesos ng gobyerno ay tinaasan din yan. At yung iba pa na mga sektor para naman mas lalong maiangat yung buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kasama naman, Kuya Jen, dun sa Benito ng Pangulo na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos, yung budgetary support para sa GOCCs, gayon din yung fiscal support sa CARSO, yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program, 2 bilyong insurance for government assets, gayon din yung sa LGU shares, merong 14 million at iba pa. At yan po alam ni Senator Marcoleta, yung mga binabanggit natin na yan, na sa 10 line items, 7 yung ibinito ni Pangulong Marcos kanina lamang sa ginanap na ceremonial signing sa Malacanang. Kuya Jen, yan muna ang update. Back to you. Pero mabilis din kasi na-expect natin bago matapos ang buwang ito, malalagdaan ng Pangulo. Pero ang bilis, ngayon pa lamang, unang Lunes ng taon, inapirmahan agad niya. Yan din kasi sinabi naman last 2025 na January 5 malalagdaan ng Pangulo, kaya merong mga ilang araw na gagamitin yung magiging reenacted yung budget muna ng administrasyon. So ngayon, pirmado na yan yung GAA at magsisimula na rin silang gumamit ng 2026 national budget. Ang medyo problema lang, Kuya Jen, doon sa mahigit 6.7 trillion pesos na yan, meron daw 1.6 trillion ang kailangang utangin ng gobyerno natin para makumpleto yung kailangang budget ng gobyerno at maipatupad
may implement yung lahat ng mga proyekto programa under the 2026 GAA, Kuya Jen. Ayan. Sige, Den, himayin namin yan sa ating palatuntunan. Dakal na salamat, Den, mula po sa bahagi ng Malacanang. Ano ha? Yun, Sen, ang report po ni Eden Santos. Meron sa sa sinabi Malacanang. na halos 92 billion ang na-line veto ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon dyan ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Aha. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, ano? Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 Billion? billion worth of highly questionable items ang dapat na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na basic infrastructure project. Oho. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun. Matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na SIPAG. Yung SIPAG ay ibig sabihin Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Okay. Ano? At sinamahan pa nung CSSP. Ito yung Convergence and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Okay. Ngayon, etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ganun mo ba? Oh. na bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan eh. Oho. Dumami yung naimbentong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, Opo. SIPAG, merong CSSP, merong pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya. At kasama riyan kanya yung nabanggit ni Eden, 8.9 billion na FMR sa ilalim naman ng Farm ng to market road Department. po yun, DA. Oo, Farm to Market Roads, Department of Agriculture. At kasama dyan yung 5.25 billion na confidential funds naman na nakakalat sa napakaraming mga ahensya ng pamahalaan. Oho. 5.25 billion pesos. Laki pala. Kailan lang kino-question ng confidential funds ng isang ahensya, no? Opo. Na nauwi pa nga sa impeachment yan. Ngayon, ito, bumabalik na naman. Oho. Naalala ko nga, meron akong amendments dyan. Nakita ko yung pagkalaki-laking confidential funds. Nung nandun pa kami sa, nung pinagtatalunan pa namin ng plenary, yung budget, Opo. Bakit ka ako 689 billion ng Sa confidential DOJ. fund ng Secretary of Education? Education po, DOJ. Secretary of Justice. Opo, opo. oho. Pwede ba ka ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman kagad. Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Aha. Hindi Nakita pa ko, opo. meron akong 11 na proposed amendments eh. Opo. Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA. Ngayong napirmahan na ng Pangulo. Opo. Hindi ko muna adapt kasi nandun na sa Papasok GAA. pa sa GAA, Kaya kailangan silipin ko pa yun. Tandaan mo 11 ang proposal ko, 3 ang na-adapt. in-approve sa plenary. Opo. Pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 Pumasok ka sa GAA mismo. kung may natirang 3. Oho. Oo. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. No. Opo. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod eh. Noong napakaraming dapat na suyurin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. Oho. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito eh. Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Oo nga, no? Kala ko yung nalista. Di ba? Lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin
ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung Bumalik, BICAM? balik po ng Kaya nga, BICAM. sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag Oo. na yung mga kung ano-ano na bagay na hindi may papaliwanag, eh kinakailangan mawala. Hindi eh. Lumitawad eh. O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Oh, Ha? tama Yung kayo. PIP, Financially Indigent Patients. Kaya nga lumaki. Isip-isipin mo, ha? Naging 51.6 billion din. Samantalang ang pinipilit namin sa Senado, yung mga kasama ko, wag na nating, wala na yung MAIP dapat. Panagutan na lang natin yung zero billing. Aha. Para sa ganon, yung PhilHealth, lumaki yung kanyang pondo, ibalik na lang sa PhilHealth yan. Hindi ang nangyayari kasi ngayon din alam ba, kayong dalawa, congressman kayo, makikipag-away kayo. Hindi. Kailangan meron kami mga letter of guarantee. Opo, Guarantee mga letters. GL, opo, tama Para yan. bang yung nasasakupan natin, may sakit. Mga doktor ba tayo sa atin pupunta eh? Oho. Dala-dala yung kanyang medical abstract. Ayun nga. Kung Jen, tulungan mo naman yung anak ko, may ano eh. Tsak po yun, hingi ng titignan tulong. na, akala mo ngayon tayo ngayon ikaw ngayon ang maglalagay discretion mo kung magkano ilalagay mo ron eh. Paano mo nalaman na ganun lang ang dapat na pangangailangan niya? So, si Nelson halimbawa, sipon lang ito, kanya, sige, bigyan mo ng 5,000. Paano mo nalaman na sipon yun? Hindi man tayo, sabi ko, wala tayong competence. Unang-una, hindi na dapat dumaan sa atin. Yun yung pinaglalaban ko eh. Opo. Sino ba tayong pasikat na sa ating padadaan? Ako nahihiya sana ako eh. Kaya lang, wala na rin akong magawa no, na nasa Congress ako, hindi kunin na rin. Kasi pwede ko rin namang tulungan yung mga nasasaw. Pero hindi dapat ganito. Yun ang sinasabi ko. Lumabas ka ako ganito na. Kaya sabi ko, paano kung boboto ng yes dito? Medyo nga ako, mabigat sa loob ko na bumoto ko ng yes. Bagamat yung mga ibang gusto kong ayusin, nandun naman eh. Kaya lang mas marami yung dapat na hindi mailagay doon. Bakit ako lumalaban sa ganitong mga subsidies? Ganito kasi yun Nelson, Jen, ha? Opo. Sangayon doon sa isang survey ng SWS, September 2025, halos kalahati ng ating mamamayan, involving about 11.2 million families, ang nasasabing hanggang ngayon mahirap pa rin kami. Tama po kayo. Oh, Teka muna nga ako, kung nakatutugon ito sa pangangailangan ng napakarami nating mahihirap na kababayan, may AX ka, may tupad, may maipip, Puro may kung ayuda. ano-ano, Opo. ay bakit kalahati ang nagsisisigaw? Hanggang ngayon, mahirap pa po kami. 22 to 27% ng ating mamamayan ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Parang nawawalan ng silbi ho, Sen, yung lahat ng ayuda na yan. Di ba? Yun ang lilitaw doon. Gusto niyang kumain. Paano? Kaya nga sabi ko, hindi ka ako napupunta doon sa dapat kapuntahan. Kasi nga napupolitika, ito ang pinakamabuting anyo ng political patronage. Dadaan kasi sa inyong dalawa eh. Alam ba, Opo. congressman Oho. kayo Utang na loob ng constituent kasi kayong nag-abot. Pero hindi naman pera nyo yun eh. Pera ng gobyerno na dapat para sa kanila yun eh. Totoo po. Oh. Etong November 5, 2025 na survey na to dyan, na nagsasabi na 27% ng ating mamamayan nakakaranas ng involuntary hunger o gustong kumain na walang makain. Opo. Ito ang pinakamataas since 1998. Wow. So paano mo ngayon sasabihin na nakatutulong itong mga subsidy ito? Yun ang aking naging dahilan. At sabi ko naman sa aking kaibigan ko naman talaga si Senator Sherwin. Opo, siya yung chairman ng Silang finance. tatlong magkakapatid. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, barkada natin yan. Mayor West. Si Mayor West, barkada rin na nakasabay ko lahat sa Congress yan eh. Di ba? Opo. Sabi ko, pasensya ka na ako, Senator Sherwin. Alam mo naman tayong dalawa lang ang talagang pinilit nating suyurin talaga.
Kaya lang bumalik talaga para sa bandang huli, yung paggugwardya natin biglang bumaba. At pinasukan tayo ng kalabukab. Kalabukan. Kaya ang dating Tagalog ba yun? Opo, oo. Palakang kabkab, kumakalabukab, sabi nila, di ba? Bakit ang gwardya natin biglang bumaba? Oo nga. No? Sana kung napanagutan natin, walang papapasukin yan. Isip-isipin mo, ang gagamitin mo ay suklay na masinsin ang ngipin na kung tawagin ay suyod. Suyod. Sinuyod na mabuti. Eka. So, nasuyod bang mabuti? Kung yan ang sa paliwanag niya, parang hindi nasuyod doon sa BICAM, Sen. Kung ganun ang nangyari. Hindi pa ako tapos Yung sabi ng isa pang asosasyon na kung tawagin ay RFID. Parang dumadaan sa expressway yun, RFID yan. Yun ang kanyang yun ang kanyang pangalan. Acronym, RFID. Ha? Sabi niya, dapat yung 243 billion na unprogram funds, tanggalin. Okay. Kasi, medyo may nahalata rin naman ako doon na yung iba kasing yung ibang items, yung bang mga benepisyo ng mga public servants, halimbawa, yung mandatory retirement benefits. Opo. At saka yung mga mandatory upgrades, yung dapat itaas ng napunta sa napunta doon sa program Ganun po. Naglagay ng naglagay ng isang panibagong item under ang program funds na kung tawagin ay payment of personnel services requirements. Bakit nilagay doon sa program? Program fund, Para sa ganon, hindi mabito. Kasi mandatory itong mga ito yung BICAM committee, ni-restore niya yung Senate version sa program, 174 billion lang dyan Nabalik sa 243. Paano nangyari ito? Samantalang susuyurin natin. Yung program kasi, ang program appropriations dyan, kung tawagin, UA ang program appropriations. Hindi kaya nabibigatan ng ating mga kababayan. Kailangan may paliwanag natin. Matututo sila rito Kapag nilagay mo sa unprogram funds, yung unprogram appropriations na yan, merong condition bago mo magamit yun Kapag ang pondo po naka-unprogram. May tatlong condition dyan. Okay. Hindi pwedeng basta-basta. Kinakailangan meron kang dagdag na income mo, buwis na Pumasok. Nakolekta. Paano mo gagawin yan ngayon, ang BIR at saka yung customs at bagsak ang mga target nila. Hindi mo makaabot sa target. Saan mo kukunin yan? Baka mamaya kunin mo sa iba. Ibig sabihin, isa sa kondisyon, kailangan may dagdag ka. May dagdag ka na buwis na nakolekta. O kaya naman, merong na-approve na loan. Utang na naman. May Utang. Mukhang... Ibig sabihin, mga ganyan yung, pagkatapos isa-certify ng treasury. Okay. So may tatlo kang condition ngayon. Yung pala yun, Ngayon, Ibig sabihin nito, Sen, para lang malinaw, yung appropriated ay budget mo na nandun na sa wallet mo, kumbaga sa program yun. Program na. Pwede mo nang gastahin yun. Ang program, wala pang pagkukunan. Wala ka pang pagkukunan, kaya mo lang gagastahin yun. May condition nga Kapag nilagay mo doon, standby fund, parang gano'n. standby yun. So pagkatapos, minsan nagagamit yun. Hindi ngayon natutupad yung kondisyones. Yung tatlong kondisyon na yun. Kaya sabi kung nakikinig kayo sa report ni kanina, ni Eden, inamin na merong 1.6 na deficit. Yes po, 1.6 trillion. Actually, 1.7 yun Kasi 6.7 trillion ang ating budget. Ang kanilang projected income, 5 trillion Yun ang tax revenue. Galing sa tax revenue. Yung non-tax revenue, baka meron silang makukuha ng halimbawa kahit 600 billion lang. Ito yung mga non-tax, ito yung mga GOCCs. So palagay mo 1.6 trillion talaga. Ito yung pangungutang mo. Yun, ang laki. Mangungutang ka uli
O paano ngayon? Ito yung sinasabi natin. Samantalang, kung titingnan mo, merong survey ang SWS dyan eh. Kung binasa mo yung dyaryo 2 days ago. Anong expectation ng mga kababayan natin pagpasok ng 2026. bagong taon, 2026? Opo. So, nag-survey yung SWS. Kailangan malaman nyo na ang ginagamit na survey na ito ng SWS, ginagamit niya ito 26 years ago pa. Matagal na pala ito. Oo. In year 2000, palaging sinasabi, yung huling araw, o di papasok ka na Opo, sana, yung opo, huling araw, opo. December 31. Oho. Oh. Sabi niya kay cameraman, itong cameraman mo, itong Opo. isa tulog na naman. Opo. Ayan, anong tingin mo kanya? Ano yung na-expect mo? Ano ka ba? Hopeful ka? Yung hope. Yes, Yung pag-asa, yung hope. Yan. Isipin mo yung nakuha nila ngayon, 89%. Ang Ang nagsabing, may pag-asa. hopeful ako, hope. Ba, mataas May hope. Yun ang akala mo. Kasi ito palang uri ng pagtatanong na to, kinopya nila, kinuha nila with the approval of German Poll Center sa Germany. Okay. Sa Germany kasi, yung hope, nagagamit nila na takot. So, interchangeably, Okay. hopeful ka pero takot ka. Yan. pangamba. So, pwedeng gamitin, may pangamba. Anyway, na, opo. Oho. Yung mula nung 2000 ginamit na ito eh. Opo. O 26 na ngayon. So 26 years 26 ago years ago, ginagamit opo. na ito. Alam mo, nakita ko 5 beses lang na tumaas na 96%. Hindi. It went below 90% 5 taon na magkakahiwalay. Bumaba ng Ng 10%. Kailangan 90%. Yung nagsabi ng hopeful kami. 5 beses lang. Siguro, kasama na yung 89% kasi ito, bumagsak. Ba pala yan. Pero, 2 beses lang na tumaas sa 90. Umabot ng 96% Mataas. 2017, 2019. Sino presidente niyan? 2017, Tsaka 2019. 2019. Sino ang president? Ninoy ba? GMA? Si Emilio Aguinaldo ata. Hindi, 20. Ano ka ba? Sino? Ginay. Ha? Duterte. Ano ka ba? Oo nga pala, Si Pangulong Duterte, Naging presidente pa rin? 2016 to 2022. Ano ka ba? Binibilang ko po eh. Akala ko hindi naging Yan ang presidente. hirap eh. Kaya nga, Mahina tayo sa mat eh. 2019. Oo nga. bigyan nyo nga ng ano yung sila dyan, ng ano, yung may iniinom eh, yung pampatalas ng Memo ano. plus gold. Commercial Pampatalas pala. ng, ano to, yung tenga. Anong 2 beses lang na nakalampas sa 90%. 90%. 96% actually. Mataas. Opo. Hopeful. Ibig sabihin, walang pangamba. 2017, 2019. Papapasok lang noon. O ngayon, 2026, 89%. Ibig sabihin, isa sa mga taon na bumagsak ng 90%. So anong nakikita natin? Kumbaga ikaw Nelson, kunwari yung may isang taong marunong sa bolang kristal. Anong Yan. tawag sa taong gano'n? Manghula. Oh, yan. Manang bola. Oh. Halimbawa lang. Si Nelson, halimbawa, ikaw naman ay bumabasa ng baraha ko. Hindi ka, wag natin gamitin yung baraha. Ayoko nun eh. Bawal sa akin yung baraha. Okay, sige. Yung kawa na lang na, di ba, may... Yun, nakapanood ka ng sine. Yes po, panahon ni si Matar, alam ko yan. Si Eng. Hindi, merong bruha eh. Opo. Ginagano niya yung Yes. kumukulong kawa yun eh. Yun po ang lumang CCTV boss eh. Titingnan niya kung anong mangyayari eh. May lalapit sa kanya eh. Yan ang tingnan natin kung ano ba yung ating tinutungo. Yan. Pero may gumagamit namang mga analyst yan. Forecast ang tawag dyan eh. Sen. Forecast.
ngayon makabagong ano, pero yan ay mga sinaunang mga buruha, yung mga ginaganon yung Opo. yung mga bolang kristal. Kasi wala pang ano nun Wala pa dati. Walang computer nun Yes po. di ba? Yun ang Kaya una. ginagamit nila bolang kristal. Kung minsan tinitingnan ng ulap, di ba? Oho. Kung minsan tinitingnan yung paling ng dahon kung nasaan yung tubig. Ayan, ganyan. opo, totoo Dito yan. ka kanya maghukay, may tubig dito. Yan. Ganyan. Ngayon, wala na yan. Wala na. May mga nagpapanggap ng mga political analyst. Napakarami ngayon. Sabi natin. Napakarami Economist. ngayon. Meron lang siyang nabasang comics, political analyst na. Nako, oho. Marami yan. Pero kailangan nating makanin, sinasabi mo ang agriculture natin. Sinasabi mo ay pati education natin. Ang edukasyon natin, ang pinakamalala. Talagang ang kalagayan natin ngayon, nag-suffer yung ating education din. Kailangan structural talaga ang gawin mo para isip-isipin mo. Bumagsak ang kalidad ng education, paano yung nagtuturo, wala nang... Totoo po. hindi mo naman pinasusweldo ng Nang tama. maayos. Pati sildaran po. Ang laki ng backlog. Anong may tuturo mo kapag ka yung teacher ay talagang wala ng motivation? May mga teacher talagang, alam mo, marurunong talaga. At saka dahil yun ang kanilang nasa puso talaga, Oho. sana bumalik yung mga ganun Ayun. Bumalik yung mga ganun. Mukhang maganda naman, Sen, sa budget dahil 1.345 trillion pesos. Pinakamalaki. Malaki sa history ang basic education. Ngayon, Oho. 2026. Sabi nila, baka maabot na raw natin yung promotion tsaka yung backlog ng classroom. Pero teka lang, Sen, bago lang kayo magpatuloy, Nelson. Yung classroom na yan, isang episode natin yan. Isang ganun ho, classroom lang. Ano yun natin? Sige, Classroom pa lang. Opo. Sige. Hindi natin pwedeng i-discuss dito yan. Kailangan Mauubusan isang tayo oras. episode. Mauubusan kayo. Kayo rin, kailangan yung kumuha ng calculator kasi papasadahan natin kung ilan. Malalim pa lang. Ilang classroom ang dapat makonstruct sa loob ng 10 minuto. 10 Kasi- minuto po. Abay, ibabase natin sa... Pangangailangan. Sa target. Hindi, ilan yung growth rate, yung pagsilang ng Yung mga sanggol. pagbili, nga pala. Hindi magkulang. Kukwentahin mo yan, ang isang typical na classroom, Opo. 40 students, pupils. Oh, Tama marami po, na yun, no? Oh. Ngayon, Yun ang idea, ilang 40. minuto bago makasilang ng 40? Oo nga. Kung pakukwenta ko sa inyo. Kaya Sige. isang episode tayo. Balik tayo sa ating talakayan. So doon sa paliwanag ninyo, parang hindi ba nabantayang mabuti itong pagbuo natin ng 2026 budget? Mismo ang Pangulong Bongbong sa kanyang huling sona, matatandaan mo, di ba sabi niya, anumang pondo na hindi po nakapaloob doon sa NEP, aba, ibibito niya ho yan sa kabuuan. Ayun ang binanggit ng Pangulo pa, kaya dapat daw po ang pondo natin na ipapasa sa 2026, abay talagang dapat to malinis na malinis, walang question, Sen. Sabi niya, wina-warningan ko kayo, sabi niya, Opo. lahat ng budgetary items na hindi naka-align sa NEP, Yan, tama po kayo. ibibito ko yan. So, sana naging aral sa ating lahat yung 2025 budget na kung saan ay nalugmok tayo sa napaka-maanomalyang corruption tungkol sa flood control. Nako, oho. Na ang pinanggalingan talaga yung budget na yan. Tama Wala po. namang wala namang makikipagdebate. Yan ang pinanggalingan yan. Oho. So kung pag-uusapan, susuyurin natin. Kaya ulit-ulit ko sinasabi, yung mga kasama ko, ako'y talagang bumilib din sa kanila dahil meron silang resolve na sabihin, susuyurin natin yan. Opo. Hindi na tayo papayag. Kaya nga sinabi ko, ako'y naniwala at ako'y na mag-asa na yung ating magagawang 2026 budget ay million light years away from the 2025 budget. Saka gusto nating kalimutan yun Totoo po, oho. In comparison sa 2025 budget, ano ang pagkakaiba, Sen, itong 2026? Nawala nga yung nawala nga yung mga flood control. Oo. Iniba lang ang pangalan, di ba? Ipinasok ata sa iba't ibang ahensya, Sen. Ako, nakikipagtalo ako sa kanila. Kahit na sa mga budget hearings lang, hanggang dun sa plenary debates, pinipilit ko na meron ako kakong panukalang batas. Hindi pa lang naging batas kasi nga hindi natin maisulong ngayon dahil
ang priority natin, maipasa muna natin ang budget. Tama po. oo. Hindi ba yung sinasabi ko kako, lahat ng subsidies na yan, mapa-AX, mapatupad man yan, mapa-akap, mapa-maip, or maipip, kahit ano pang gawin mo, ay hindi talaga napupunta sa dapat kapuntahan. Nagiging political patronage yan. Sinamahan na nga ng survey, hindi nga. Ito nga, kalahati pa rin ng populasyon na nagsasabing mahirap pa rin kami. Hindi ba pinanukala ko, sabi ko na ang gagawin na lang natin para maging makatotohanan, Yan, opo. yung lahat ng gumagamit ng 200 kilowatt hours, yan ang ililibre natin. Pababa, ah? Totoo po, oo. Ang magiging resulta kasi niyan, sabi ko, ang matatarget niyan diretso. Lahat ng mahihirap, kasi ilagay mo na lamang sa median price ng elektrisidad ng, let's say, 2,500 yen. Opo, yung 200 So, yung kilowatt 2,500 mo, katumbas kalimbawa yun ng 200 kilowatts mo, per kilowatt depende hour. kasi Opo. sa taas ng kuryente sa iba't ibang lugar eh. Pati sa probinsya, Yung tama kayo. 2,500 na yan, pababa, Opo. libre na yun eh. Ah, So, pag inilibre sa'yo, hindi ka na nagbayad, direkta mong nakuha Napakinabangan. yung benepisyo. Yung 2,500 na yun, maring maliit sa'yo. Jen, opo, oho. dahil nakaririwasa ka, ganun din sa'yo, Nelson. Opo. Kaya lang, para sa isang karaniwang Mahirap pamilya, talaga. Opo. yung 2,500 na hindi niya na ibabayad sa kuryente, may aaporsyon niya sa pangangailangan niya Totoo sa po araw-araw. yun. Oho. Then, next year, next month, ganun na naman. Oho. Ibig sabihin, hindi yung AX binigay mo 3,000, isang taon 3,000. Nako. Samantalang ito, 2,500. Monthly. Every month na ibibigay sa'yo. Oho. At hindi na dapat ibigay sa'yo kasi hindi ka na magbabayad. Direkta ngayon. Automatic na eh. Opo. May corruption. Wala. Oho. Dahil sa... Hindi mo na binabayad direkta sa'yo. Hindi Eh. pa dadaan sa politiko. O, walang pasikat. Opo, hindi dadaan sa politiko. Ngayon, makakapagpasikat pa ba ngayon? Wala. Oho. So, walang corruption, walang pasikat, diretso. Ngayon, imbes na sana, yung paliwanag ko na yun, yung AX man lang sana, ginawa na lang, ito 63 billion pa eh. Oho. Nadagdagan pa ng 4.8 billion. Samantalang sinasabi ko, walang mangyayari dyan. Hindi rin mapupunta sa nangangailangan yan. Oho. Ba't pinipilit ba natin ng ganyan? Kaya nga yung tingin ko pa rin, hindi tayo gaanong lumayo doon sa 2025 budget. Tapos sabi namin, wala nang unprogrammed funds. Opo. O nadagdagan pa eh. 174 billion na lang nilagay namin doon sa aming version. Opo. Naging 243. Na naman. Hindi, binawasan naman daw po. Binito yung 92 billion. Kaya may natira pa rin. 633 billion lahat ito eh. Sa kabuuan mo ba? Oo, sa tingin ko 600. Mga 500 plus So- billion pa rin na natitira pala. So yung taba, Opo, yung pork. taba, yung buong lechon, Oo. inalis mo lang yung balat. Ganun ho ba? Andun pa rin Oo, yung taba. hindi para ang magandang pagsasahalimbawa nito paghahalin tulad Nelson. Opo. Kayo, palagi ko yung nakikita eh. Dimelit yun, ano? Opo. Kukuha kayo ng balat. Opo. Yung mga itong Pagkatapos, si Nelson, makikita ko, ginaganong-ganon niya yung balat eh. Inaalis-alis niya yung kinakain mantika niya po. ko, pare. Tama. Oh. Wala rin yun. Kahit na naalis mo na yung mantika doon, mantika pa rin yung balat na yun eh. Ganun ho ba? Nakakaawa. Nandun kasi yung sarap eh. Oho. O kaya nga, ang paghalimbawa, ganun din, hindi tayo ganap na nakalayo. Kaya tinatawag na ano yung kanina, asan ang bolang kristal mo, Nelson? Nasaan ang kumukulong kawa mo ngayon? Saan tayo papunta? Napirmahan na ang budget eh. Di ba? Pero ang sabi ni Senate President Tito Soto, Yan, maganda yan. Oh. I know that 2026 budget is by far the cleanest ever, Kita mo na. but it seems the President wants it Kanino mo- squeaky clean. Kanino mo kinumpara yung linis? Doon daw po sa 2025 budget, tama ba? Sabi niya? In Ever compare. eh. Ibig sabihin sa lahat ng mga Kabuuan. kinumpara. Sa lahat. Sa lahat. Hindi. Cleanest ever eh. Sa kasaysayan nga rin po, yun ang Nagsimula ka pinakamalinis. sa 2023, 24 hanggang 25. Ba, kapag ka ikaw nagkumpara ng malinis, halimbawa, palinisan ito. Contest ng sino ang pinakamalinis. Ayun nga. So Opo. lahat dyan, nagmalinis lahat talaga. Opo.
Pero kinumpara mo sa Bornal, kahit na ikaw pinakamalinis, yung Bornal ka, amoy yung Bornal ka pa rin eh. Oo nga naman. Di ba? Parang ano lang yan, 99.9, patay ang bakterya. Pasensya na kung nakagagamit tayo. Ako gusto kong maglagay tayo, maglatag ng paghahalimbawa para maintindihan kung saan tayo papunta. Di ba? Nako. Kung makakalayo tayo, kasi sinasabi kanina ni Eden, totoo yun. Inamin nila, 1.6 trillion ang ating uutangin. Totoo. Kung ang ating National Treasury Gen ay may kakumpara natin sa isang credit card. Oo. O may credit card ka, di ba? O zero na yung ano mo eh. Balance mo. Pag ano mo, ano sasabihin sa'yo nung makina anong tawag ba nung sa... Swipe, isuswipe yung mo machine, eh. opo. Terminal terminal. I-swipe mo. Wala ka ng credit. Ano sabi sa'yo? Decline. Yes. Sabi niya, better luck next time. Tama kayo. Ano magiging standing mo dun sa inyong multilateral partners? Abay, teka muna, Jen. Teka muna, Nelson. Hindi ka basta makakautang ngayon. Sinusuri ka pa namin eh. Nako. Teka, at kung makakautang ka, ang interest mo mataas na. Makabawi-bawi tayo yung mga foreign assisted projects. Yan, Kasi naging paksa din po ito ng pagkatalo-talo sa Senado eh. Baka dito siguro makabawi-bawi tayo kasi foreign assisted naman ito eh. Oo. Kumbaga may ayuda ito. Tatapatan mo lang Yan, ng counterpart na pondo, magagawa dahil may tulong ng ibang Ng bansa. ibang bansa. Mayroon tayo diyang tetag, di ba? Mga MOA, Ayan. MOU, at kung ano-ano pa mga kasunduan. Kasi yan ang punya nung nakaraan dyan. Oo. Nung 2025 budget, maraming mga foreign assisted project hindi na i-program, hindi na lagyan ng pondo, nasasayang kasi may budget, may penalty pala yan. Tama, oo. At na bumababa pa ang ating credibility dun sa mga counterpart nating na nasa ibang bansa. Oo. Baka naayos na yan ngayon, Sen, dito sa 2026 budget. Kaya tingnan mo sa bulang kristal mo kung naayos. Kaya ikaw nga kanina ko pa sinasabi. Ano ba Kasi sabi? ang foreign assisted projects kasi, Jen, Opo. dapat maglatag ka rin ng counterpart. Ayun, Totoo tama po po, yun, tama. O dito sa ating 2026 budget, nawala yung counterpart eh. Ha? O paano mangyayari? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Sige po. Sa yung mga pinondohan ng JICA halimbawa. Ayan, opo, ito yung Japan. ito yung Opo. Japan International blah 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 consortium mo. Ano ito eh? Oho. Ang hindi napondohan ngayon ang binigay lang 20.4 billion samantalang ang nilatag 39.2 billion. Okay, opo. So, paano ngayon ito? Ha? Yung Metro Manila Subway Project, Phase 1. Ito yun, 20.4. Oho. Samantalang ang nakalatag 39.2. 39.2. O di, binawasan, di ba? Opo. Yung North-South Commuter Railway System, Yan, matagal na rin yan. 57 billion ang nakaprogram dito. Ang nilatag sa 28 billion. Halos kalahati ang nawala. Ano sasabihin sa'yo ng halimbawa, kayong dalawa ni Nelson. Opo. Teka muna, bakit ganito itong mga taong ito? Nakipagkontrata kayo sa atin, kami tutulong sa iyo para maayos ninyo ang inyong mga major infrastructure facilities. Opo. Ito talaga pakikinabangan ng bansa mo. Ba't yung counterpart, binawasan nyo na naman? Hindi ba yung usapan natin? May masasabi siya sa ngayon. Because you renege your international commitment. Madidelay pa yung project. Yun ang pangalawa. Opo. Pagkatapos, magbabayad ka pa na kung tawagin ay commitment fees. Okay, oho. Tataas yung commitment fees mo. Ang katapat na parusa nito, 0.25% Dollar. ng total Nakubuha ng project, opo. Kung dollar yung inutang mo, halimbawa, ang pinag-uusapan natin $1 billion. Oho. 1/4 of 1% ng $20 billion. Nako. Ano mo yun? Penalty. Penalty. Ba't gugustuhin mo yung ganun? Una na delay yung project. Sino ngayon sino ngayon naapektuhan? Mga mamamayan mo. Ba't mo gagawin yun? Ah. Tingnan mo sa bolang kristal mo kung ano mangyayari sa atin pagka ganun ang ginawa mo.
Madi-discourage po yung mga bansang nagiging natin, kasunduan natin, Sen. Kaya Ako, nga, nakikita kaya ko. nga bagsak ang turismo natin eh. Bakit? Oo. Yung mga pasilidad natin kulang eh. Ito na lamang transportation. Paano sasabihin ng mahirap dyan sa Pilipinas eh. Oho, Traffic. Ganito yan eh. grabe, oh. O, tingnan mo ngayon bakit tayo mahirap sa tourism? Kumpara natin, ilan ang dumating na tourist last year dyan sa bansa natin? Ang estimate ko po, siguro mga 5 to 6 5 million. million. Sabi niya, 5 to 6 million, isang taon. 5.2 billion, a million. Million. Oo. Oo. Talaga may bolang kristal Meron din. no, meron yan sa Jen. Oh. 2004, Mga more or less, ganun din siguro, Ganun Sen. din. Mga- 5.3. Pareho lang. Ayun, halos O, pa lang. di bumaba ng 100,000. Nabawasan pa pala, no? Oh. Paano mo maipapakita kung gaano kasama ang data natin? Ikumpara mo sa ibang bansa. Aha. O ilan ang tourist ng Thailand ng 2025? Thailand. Tayo 5.2 million. Nasa ano yan? Oh, bolang kristal. 25 million yan. 28.3 million. Kulang pa pala. Oo. O wag din Thailand kasi puntahan ng Cambodia. Thailand. Oh. Vietnam. Ito kararating Yeah, lang ang Vietnam, galing. oo. Ilan ang Vietnam? Sa tingin ko, Sen, mga 30. 25 million siguro sa taon. Mga 19. Oh. 19. Malayo pa rin tayo. Malayo pa rin. 19 million. Kumpara mo sa Vietnam, Halos grabe. kalahati lang tayo. Oho. Kaya kung titingnan mo, tuusin mo ngayon, yung bang ating pinupuhunan, yung ini-invest natin Oho. na infrastructure, nasasapat ba, kung tawagin nila dito ay ROTI. Alam mo yung ibig sabihin ng ROTI? ROTI. Ito yung Return on Tourism Impact. Ibig sabihin yan, kung magkano yung ininvest mo, anong naging katapat na tourist receipt? Opo. Oho. O, tingnan mo ito Kinuwenta ko 23 billion ang nailatag nating puhunan. 2024 ito Opo. Ang Oho. gastos. Kasama na yung mga nakarang taon siguro kasi ang paglalatag mansan multi-year Medyo- ito yes po, yes po. So, tingnan na lang natin, mag-umpisa sa 24 billion na-reach natin by 2024. Oho. Ang kinita natin, 13.1 billion lang. Ibig sabihin, Ang laki ng gastos. sa bawat dolyar Oho. na inilatag mo bilang puhunan, ang kinita mo 57 centavos. Centavos lang. Luging-lugi. Lugi. Oho. So, at tayo ang pinakamababang roti dito sa Asia. Naku po. Tinalo ka ng Singapore, tinalo ka ng Indonesia, ng Malaysia, at tinalo ka pa ng Vietnam. Ngayon, tingnan mo, Nelson, sa bolang kristal mo kung kailan tayo tatalunin ng Myanmar, Cambodia. ng Cambodia, at saka Timor-Leste. Timor-Leste. Yung Cambodia, alam ko, itong taon na ito Talo na tayo kasi dikit lang tayo Dikit sa lang. Ang ganun ba? Oo, halos 5 million din ang turista. wala naman halos Ayaw ko pa nang po. tingnan yung bolang kristal mo. Ayan, Talaga ayan, sasakit ayan, ang loob ko talaga. Ayan o. Cambodia, 4.75 Ay, lang. malapit lang. Oh, yung Laos, malapit na tayong Malaos. Laos sa, Ayan. Laos sa Brunei. Huwag niyong ipakikita sa akin dyan. Maliit Ayaw na ko bansa tingnan yan. kayo siyan, Sen. Ha? Maliit lang. Yun ang pero- nga sinasabi ko sa inyo. Napakarami nating lugar na puntahan talaga Tourist traditionally destination. Yes. ng mga turist. Oo. Dahil nga sa kakulangan, kapabayaan natin. Yung transportation infrastructure natin, kulang na kulang. Transportation, airport lang. Maniwala ka sa akin. Oho. Ha? Punta ka sa airport natin, lalo na sa yung mga palikuran natin. Naku, kung Humanap ka ng pinakamaruming palikuran. Paano papasok ang tourist dyan? Ayun nga. Pumunta ka sa walang internet. Naku, yan pa. Paano oo. pupunta rito? Oho. Napakaganda pa naman sana ng natin. Pagkatapos ngayon Napakayaman nabasa natin. ko sa isang diaryo ako, totoo. Oho. Lumilitaw, merong isang flight papunta ng Siargao. Okay. Opo. 30,000 pesos. Mahal Saan ka pa. naman? Mas mahal. Pumunta ka na lang ng Hong Kong, 15,000 lang. Balikan na yun. Di ba? Hong Kong, natatakan pa yan mo. Yung passport mo. Napakamura ng Hong Kong. 30,000 bang... Hindi po, 15,000 lang. Ito yung sinasabi natin. Oo. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kalkalin mo yung iyong kawang kumukulo. Anong nakikita mo? Parang wala Para ako- sa ating bansa. Parang kawalan po ang nakikita ko, Sen. Wala akong makita. Kawalan po. Kawa. Kawalan. Nakalulungkot po ito, Sen. Nakakalungkot talaga. Kaya kailangan nakakasip natin tayo. talagang kailangan nating
magkaisa. Hindi, pero ako naman... Ipakita natin sa tao na ating mga leaders na kahit sila nagbibigay ng mga maanghang na salita para lang paalalahanan ng mga leaders natin, huwag nyo nga akalaing nag-i-incite sila sa inciting to sedition yun. Ganun Di ba? ba? Wala bang karapatan ng isang mamamayang Pilipino na sabihin sa kanyang mga namiminuno na nasasaktan na po kami. Hindi na po namin kayang bilhin lahat ito eh. Hindi, kung Napapasaklolo na kami sa inyo eh. Bakit po ganitong nangyayari? Bakit ganun po ang nangyari? Bakit po nagkaroon ng mga ghost project? Hindi na po tama yan eh. Di ba dapat palitan nyo yung sistema nyo? Inciting to sedition ba yan? Ay, hindi po. Nakapalobyo sa malaking Bakit pamamahayan. hinuli? Bakit hinuli yung isang ex-general? Ayun bang i-discuss yun, Nelson? Kasi may nag-file po ng kaso. May nag-file daw ho ng kaso Inciting to sedition si nga. General na yun, Pokis. Oo, dahil ba sa sinasabi niya na ako bilang isa, ay hindi ko na kaya yung nakikita ko? Oho. Inciting to sedition ba yun? Bilang isang general na Akala ko ba meron karapatan ng bawat isang Pilipino magpahayag ng na magpahayag ng kanyang saloobin sapagkat yun ay isang protected right? Di ba? Opo. To petition the government for redress of grievances. Oho. O, ba't nilagay mo pa sa saligang batas yun kung hindi mo pala kayang gamitin yun? Para malaman nun natin mga kababayan, ano ba talaga yung inciting to sedition? Paano ka makakasuhan nito? Nag-i-incite ka nagpapanukala ka na Mag-alsa. parang magalit ang tao sa mga pinuno ninyo eh. Parang ganyan. Magkaiba yun sa sinasabi mo lang, yung nararamdaman mo, kaysa dun sa gusto Bakit mo akalain nag-i-incite ka? Sinasabi mo lang naman bakit hindi ba totoo yung sinasabi halimbawa na kaya nga nagrarally yung mga tao eh. Pag sinabi ba halimbawa na ang gusto po namin ay magkaroon ng accountability. Ay, may pananagutan. Ang gusto po Tama namin naman ay transparency. yun. Tama po yun. Di ba? Yan ba naman kanyang pagkakalatag ng mga ghost projects na yan kinakailangan mangyari sa ating sa ating panahon? Oho. Siguro po nung panahon po ng kopong-kopong nangyari yan, wala pa tayo. Baka pinayagan po natin yan. Pwedeng mangyari Total, wala yan. pa tayo nun eh. Wala pa tayong pamantayan. Wala pa tayong sense of value siguro. Eh ngayon, harap-harapan. Hanggang ngayon saan na ba papunta? Saan papunta ba yung investigasyon tungkol sa flood control projects na yan? Mukhang wala na po, Sen. Mukhang yung ICI, wala na atang opisyalis doon. Tingnan mo nga yung kawa mo, anong nangyayari dyan? Wala nga po makita kasi Lagyan mo na, kawalan po. Kawalan po ang nakikita. Wala na fuel yung ano mo. Wala pang gato. Kasi makikita mo lang yan pag kumukulo yung kawa na yan. wala Pati pang LPG po, wala na eh. Wala, Yung naubusan. Itong kanyang bulang kristal, hindi na eh. Wala nang baterya Wala eh. internet eh. Hindi gumagana. Pero ito, bago lang tayo, 44 na naman. Pero Magkano na ba ang dolyar ngayon? Nasa 59 almost 9 eh. point something eh. 58 na ba? Pero pa 59. Pero up and down eh. 58.8 eh. Oh. Ay, Pero 40 na pero lang. nung nakaraan, naging 59 eh. Yes po, 59. No? Inabangan ko ang mag-60, magpapapalito ako eh. May naitabi akong dolyar eh. Isa. Alam mo, $1. naalala ko panahon ni Pangulong Erap, Opo. umabot ng 55, tumagil, gumano na tayo lahat. Ay, opo, Pero totoo yan. mabuti sandali lang yun, parang inabot lang ng halos 2 buwan lang yun eh. Ngayon, ito parang ano na eh. Tagal na po yung 59, 58. Up and Normal down na lang. ito eh. Normal na po itong Hindi nyo nakikita ang implikasyon nito. Kaya nga, yung presyo ng bilihin natin, kahit kailan di bababa yan. export natin. Sinasabi ng pamahalaan, yung ating inflation kanya bumaba. Opo, nung nakaraan sinabi po yan. Pero kailangan wag nating imimislead ang ating mga kababayan. Kahit na bumaba ng konting inflation, hindi nangangahulugan na bumaba ang presyo. Yung pagtaas, medyo nano lang ng konti. Bumagal lang. Pero hindi bumaba. Kasi sobrang taas na. Sobrang taas. Oo. Pero dito po sa pagkakapasa natin ng pambansang budget, baka naman sabi nga na, may stimulus. Di ba? Itong pondong ito ay may stimulate ang ating ekonomiya. Kasi Marami kang dapat gawin. Unang-una, linawin mo kung saan napunta yung flood control na yan. Kasi kailangan mapanatili mo yung tiwala. Ganun ho ba? Kailangan yung tiwala ng mamamayan bumalik. Iyan ang isang requirement.
Hindi parang halimbawa nagpalit lang tayo ng panahon, nagpalit lang tayo ng year. Nakalimutan na ba yung nakaraan? Tumawid lang tayo ng mga ilang araw, ibig sabihin ba panaginip lang yung nakaraan? Makakabalik pa ba, Sen, sa negative 3 na rating? Kasi trust ang pinag-uusapan natin Bakit dito. akong tinatan mo, ikaw ang may hawak ng bolang kristal? Wala pong internet eh. Ha? Opo. Yung kawa ko naman, ayaw Walang kumulo. LPG. Gumamit ka na lang ng kahoy na panggatong, bakit kasi? Pero ano yun, Sen, lalo ngayon, kung ang termino ng Pangulo, well, sa isang maayos na usapan, halos 2 taon at kalahati na lamang po, mabigat itong negative 3. At yung latest mahirap pa, na trabaho to. meron pang latest na survey ngayon, Nabanggit nilabas, nyo yan, mahirap talaga yan. Kasi sinasabi ko nga sa'yo, kahit sinong leader, Opo. kahit saang bansa, kahit saang lugar, Yung nga nangyari kay Maduro, di ba ito? mapabarangay, mapano, kapag ka yung tao walang tiwala, paano kang maglilid? Paano kang Lahat ng gawin mo dito, walang tiwala. Mabigat mo yun. mahirap yun Opo. mahirap yun. Kailangan yung tiwala talaga maging buo. Ma-build. Yun lang hindi buo, mahirap Yes. Opo. Yung pa kayang nag-negative ka. Oho. Lalo na ngayon, ang dami nangyayaring mga international incidents. Opo. Ang Amerika, ayun, akalain mong... Oho. Ano nangyari ba doon sa Pinakialaman na po niya yung presidente Venezuela. ng Venezuela? Opo. Dahil yun daw ata, ano ba yung paratang na nagpapasok daw po ng droga. Sila Pinababayaan mag-asawa. niya yung operation ng drug cartel sa Venezuela. The next performance will start momentarily.